So, magandang hapon sa inyo kapatid. At ngayong oras ito ay pangunahan tayo ni Brother Alex sa prayer. Brother Alex. Tayo bro, salamat po sa atong ito na Lord na gawin kami ng sharing about sa Word of God. Bless niyo po Panginoon ang atong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kahit Michael yan, masustansya naman. Okay, so unang-una itong ating pag-usapan ngayon ay ito po ay napapanahon. The righteous character required to stand before Him. So, ibig sabihin yung makatuwiran na pag-uugali. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanya ugali na nagmamanifest bilang nasa laman pa. Kasi kahit tayo Kristiyano, born again, pero minsan nangingibabaw pa rin yung makalaman. So, dito po sa Psalms 24, tingnan natin yung Psalms 24 para makita natin. Psalms 24. Ano ko lang yung pakibasa nga brad yung verse 1. Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ayun, sa verse 1 pa lang makita natin yung sovereignty of God na siya yung nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Sabi doon, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. So, lahat ng nandito pala, lahat ng bagay dito, sa Panginoon. Wala tayong pagmamay-ari. Ang tawag sa atin ay stewardship. Kasi sabi stewardship, katiwala tayo. So, yung katiwala natin, siyempre dito sa 1 Corinthians, chapter 4, chapter 4 verse 2. Tingnan natin yung required kung paano tayo maging stewards. 1 Corinthians 4 verse to verse, brother Jason. 4:1 po. 4:2. 4:2. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Ayun. So, yung requirements pala ng Panginoon, yung kanyang katiwala maging tapat. Hindi pwedeng katiwala tayo, hindi tayo tapat, di ba? Kahit nga namamasukan tayo. Ako matagal akong namasukan, brother, mula pa lang pagka-graduate ko, namasukan ako sa grocery. Tapos nagsawa ko sa grocery, punta naman ako sa palayan, Brad. Taniman ng palay. Kasi ang tiyo ko, malawak ang lupain. Ako ang ginawang katiwala. Kasi nagkasakit, pupunta siya sa Manila. So, lawak ng lupa. So, ang hirap palang katiwala kasi lahat, kailangan mag-report ka, report. Kapag may hindi magandang nangyari, ikaw yung kasi ikaw yung katiwala. Pero, tayo bilang Kristiyano, mananampalataya, ang tawag sa atin ay stewards o katiwala. So, pag sinabing katiwala, napapaloob yung apat na bagay. Number 1, yung stewards of time. Yung oras, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos na gagamitin natin yung oras para maluwalhati ang Diyos. Siyempre, kahit ano man ang ginagawa natin, sabi nga ng 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or whatsoever you do it for the glory of God. So, ibig sabihin, sakop na sakop nito yung lahat ng ating mga ginagawa. Kung ano man ito, ay dapat ang Diyos ang natutuwa. Siyempre, pag natuwa ang Diyos at hindi naman lumalabag yung ginagawa natin sa gusto ng Diyos, pati tayo natutuwa. At ang resulta nito ay kapayapaan sa buhay. Kasi kahit sa lumang tipan, di ba, tingnan natin sa Proverbs chapter 3, verse 1 hanggang 2. Ayan, pakibasa nga, Brother Jason. Proverbs 3:1 and 2. Proverbs 3, chapter 1 and 2. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments too. For length of days and long life and peace shall be added to thee. Ayun, makikita natin yung resulta ng pagsunod sa Diyos. Ano yung resulta? Length of days. Hahaba yung araw mo, hahaba ang buhay mo, at magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay. 3 yung idadagdag. Araw, haba ng buhay, at kapayapaan. So kahit saan ka pumunta nito, hindi magsasala ito kasi promise ito ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod. Siyempre yung sulat ito
ay naka-address sa bayan ng Israel. Pero spiritually speaking, ganun din nangyayari kapag masunurin ka sa Diyos. Yung protection niya nandun, kahit saan ka pumunta. Yun. Sabi nga ng Hebrew, tingnan natin, Hebrew 13:5. Ito yung promise ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang Hebrew. Tingnan natin, Brother Jason. Hebrew 13:5. Hebrew 13:5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So yun ang sitwasyon natin, na kahit anong mangyari, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasi ang estado natin sa ngayon, anak tayo ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, nandun yung kanyang gabay, nandun yung protection niya, nandun yung provision niya. Makakita natin yung provision na minsan kahit hindi natin ini-expect, binibigla na lang tayo ni Lord. Sa amin, palaging binibigla kami, Brad. Noong isang araw, may nagbigay sa akin ng solar. Ang laki. Nagpaplano pa nga na akong bumili. Hindi na ako bumili kasi may nagbigay na walang bayad. Tapos yung dulo, di ba nagpaplano tayo Thanksgiving, doon tayo kakain. Yung mismong may-ari ng dulo, pinagawa, Brad. Sabi niya, Pastor, pagawa namin kasi malapit na pala yung Thanksgiving nyo. So, totoo yung sinasabi sa Proverbs na pag masunurin ka sa Diyos, pati mga tao na kakaroon ng pabor sa'yo. Yung tinatawag na Proverbs chapter 3. Natin. Natin sa yon. verse 3, Brad, hanggang verse 4. Proverbs chapter 3, verse 3 hanggang 4 po. Let not mercy truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. For so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Yung makita natin, no? Pag basururin ka sa Diyos, makukuha mo ang pabor ng tao at pabor din ng Diyos. So, kumbaga makikita ng mga tao, ay itong taong ito, kahit ganito. So, ang Diyos na rin nakikilos sa taong yun na hindi mo inaasahan na yung blessing ipapadaan ng Diyos sa kanino man, kahit unbeliever ba rin. Ang totoo nun, yung nagbigay ng solar, hindi naman believer Unbeliever yun mangingiinom nga minsan gabi-gabi, nagbibidyo okay. Minsan, in-approach na lang ako, Pastor, bigay ko sa iyo yung solar. Ikaw na bahala maglagay ng poste para Kaya sa gabi, napakaliwanag na. 2 gabi na Kaya ngayon, di ba, ang init, Brad? Grabe po, ang tindi mag-charge Ang bilis mag-charge kasi mainit So, dito nakita natin, mga kapatid, na yung sinasabi dito na the righteous character required to stand before Him, na kailangan yung ipakita natin, yung pag-uugali natin, nakaangkla sa Word of God, sa palatuntunan at sa katuwiran ng Diyos. Kaya kung mapansin natin dito sa 2 Timothy na chapter 3, verse 16 to 17, ano yung sabi ni Apostol na Pablo dyan? 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Kaya pakibasa nga 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So ito yung pinakakatuwiran natin, yung salita ng Diyos o yung Word of God o yung written revelation. Kasi sabi ko kanina, lahat tayo may sariling katuwiran. Pero dapat yung katuwiran natin magpasakop sa katuwiran ng Diyos. At yung katuwiran ng Diyos nasa Biblia na nakasulat na. Babasahin na lang natin Kumbaga, i-meditate natin. Katulad nito, sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo. So sa pagtuturo, wala na iba tayong ituturo kung ano itinuro ng Panginoon, ng mga apostol, yun lang ituturo natin.
tapos sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo natin na nasa katuwiran. So, ibig sabihin, yung mga tuturuan, nasa katuwiran na, mga born again na. Kaya ang mapansin natin sa 17, that the man of God, so tao na ng Diyos may be perfect, truly furnished unto all good works. Pag sinabing mabasa natin yung word na perfect sa Biblia, hindi ibig sabihin hindi nagkakasala, hindi nagkakamali. Ibig sabihin ito maturity, yung kalaguan. Kasi nagsimula tayo sa sanggol, yan, magkasanggol, young people, nag-matured. So, ang tawag doon maturity. Ginamit lang yung sa Tagalog, sa English yung perfect. Pero yung sa Tagalog, sakdal. Sabihin, may kakayanan na tayo na masansala yung mga mali. Di ba? Nung una tayo. Ako, unang convert, Brother Alex, nung nagpipress si Pastor, habang nagpipress, paglabas ng church, Brad, inuuman din, sigarilyo pa rin. Pero nang katagalan, na overcome ko na hindi talaga maganda. So, ibig sabihin, hindi talaga madali yung conversion natin. Kaya yung, di ba, kaya nga may Bible study, may preaching of the word every Sunday. Pero may mga kapatiran pa rin talagang kahit every Sunday, mayroon pa rin mga pasaway. Kasi nga, yung kalaguan, hindi naman overtime yan, hindi 24 hours. Lifetime process ang conversion ng tao. Hindi natin pwedeng kaya ka magba-Bible study para kinabukasan ay matured ka na, Brad. Hindi. Talagang in the process, parang bata yan. Hindi naman kasi lang nung bata binata na. Ang hirap na, no? Pagkalabas binata na agad. So, ganun din sa process na spiritual, talagang dumadaan sa proseso na tayo kasi ang papilang natin ay magturo. Yung paglago, sabi nga ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang nagpapalago. So, hindi man lumalago siya ng mabilis, hindi dapat nalulungkot yung pastor o hindi na discourage kasi nga ang Diyos ang nagpapalago. Hindi naman tayo, ang trabaho lang natin ay magtanim, magdilig, magtanim, magdilig. Yun lang. Hindi natin trabaho kung lalago o hindi yan. Ang trabaho natin, magdilig at magtanim. Yun. Ang daming pwedeng diligan na kasi natubobo na, Brad So, nasa iba't ibang lugar yung mga tumutubo. So, ano pa, yung sabi dito sa bahagi ito, batid, sa Psalms 24. Balik tayo doon sa Psalms 24, no? Doon tayo muni-muni. Sabi doon sa verse 2, for he had founded it upon the seas and established it upon the floods. Sapagkat itinag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga baha. Ganun ka tindi yung ating Panginoon na sa kanyang kapangyarihan ay itinatag niya ang, alin po, yung sanlibutan. Yun. Founded it upon the seas and established it upon the floods. Tapos, who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in His holy place? Sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Yon, tinatanong nung writer, no? Sino daw yung aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Sinagot din niya, verse 4. Pakibasa nga ng verse 4, Brother Jason. He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Ayun, so siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. So ito yung haharap talaga sa pagsamba sa Diyos. Kasi kapag sasamba ka samba tayo sa Diyos na hindi malinis ang kamay, hindi malinis ang puso, ay parang ano lang tayo, nagiging tradisyon na lang. Di ba, nung Katoliko tayo, basta makasimba lang tayo, Brother Agres, di ba? Makasimba nga, makabawas ng kasalanan. Pero ang totoo doon, ikaw lang nagsabi doon, pero kapag yung puso natin ay punong-puno rin ng mga negative sa buhay natin, hindi rin tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya di ba, bago sumamba sa Panginoon, dapat talaga sa bahay pa lang, ikinukumpis na natin yung kasalanan natin kasi sasamba tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and in truth. Kasi pag hindi natin ginawa yon, yung pagsamba natin ay walang kabuluhan. Kaya di ba sa ating Panginoon mismo sa Mark chapter 7 verse 21.
Ano yung sabi niya sa 21? Mark 7, verse Oo. 21. Mm. For from within, out of the heart of men, proceed evils, thoughts, adulteries, fornication, murders. Ayan. Dito pala sa verse 6 pala, Brad. Verse 6. Verse 6 hanggang 7. Verse 6. He answered and said unto them, Well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it written, These people have honored me with their lips, but their heart is far from me. 7. Howbeit, in vain do they worship me, teaching for doctrines that commandments of men. Ayun. So, ito yung ikinagalit ng Panginoon during the time na yung mga Hudyo during the time ay mas pinapahalagan pa yung turo ng tao kaysa turo ng Diyos. So tayo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, importante na kaya tayo sasamba dahil ito ay utos ng Panginoon, di ba? Kaya nga wala tayong pastora. Kasi pwede namang magpastora si Sister Aisel o kaya si Sister Beron, no? Yung asawa ko, matatagal na sa ministry yan eh. Pwede magpastora, kaya lang pinagbawal ng Biblia. Hindi natin pwedeng gagawin yon. Kasi kung ano lang yung utos, yun lang dapat talaga gawin natin para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Yun. So ano pa? Titingnan natin yung Psalms, no? Sa Psalm chapter 24. So verse 5, sabi doon, he shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. So yung mga sasamba sa Diyos na malinis ang puso, anong sabi ng psalmist? He shall receive the blessings from the Lord and righteousness from the God of his salvation. So yung blessing, nandyan lang naman yan eh. Kayang-kayang ibigay ng Diyos yan anytime, anywhere. Ang sekreto lang, talagang sasamba tayo sa Diyos na may malinis ang puso. Ibig sabihin, kapag may malinis ang puso, ito yung dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Colossians chapter 3, verse 8. Yun, ang sabi daw, but now you also put all this, yun, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Yun, dapat ngayon inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit. So kapag Kristiyano, wala dapat galit. Nagagalit tayo pero huwag malubugan ng araw. Kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Tapos sa verse 9, lie not one to another, saying that you have put off the old man with his dead. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Yun ang sabi ni Apostol Pablo, kasi kapag mayroon tayo sa puso nito, mga ito, hindi talaga blessing ang darating sa iyo. Kasi nga, nakikita ng Diyos yung puso natin eh. Siya ang nakakaalam ng mga nasa puso natin. Tingnan nga natin yung tinatawag na sunod na bahagi doon sa Psalms. At malapit na tayo magtapos. Sabi doon sa verse 6, sa verse 6 pala. Yan. This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob. Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa kanya, na nagsisihanap ng iyong muka sa makatuwid bagay si Jacob. Lift up your heads, O you gates, and be you lift up your everlasting doors, and the King of glory shall come in. So, pinupunto dito ng psalmist na yung pag-una natin sa gawain ng Panginoon. So dapat yun ang priority natin, di ba? Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and his righteousness, in all these things shall be added unto you. Yun. Yung priority natin, yung kingdom of God. Tapos yung pattern natin, yung righteousness ng Panginoon, yung katuwiran. So ano pa? Yung sabi dito, who is the King of glory? Yun. The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Yun. Sino ang hari ng kalulatian? Ang Panginoong malakas. Yun yung ating King of glory. Ang Panginoong malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. So ito yung pwede nating asahan sa lahat ng panahon. Yung mighty, the Lord mighty in battle,
at yun ay ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 9, lift up your heads, O gates, even lift them up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Tapos sa last verse, who is the King of glory? So, question na naman ulit. The Lord of hosts, He is the King of glory. Yun, sinitong hari ng kalulatian, ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kalulatian. So, mapansin natin na inuulit-ulit ng psalmist yung who is the King of glory para lalo nating maintindihan na ang Diyos natin, He is the King of glory. Pag sinabing King of glory, ano ibig sabihin? The Lord is strong and mighty. The Lord mighty in battle. Yun ang ibig sabihin. Tapos yung dulo, the Lord of hosts, He is the King of glory. So sa kabuuan, yung ating pinapag-aralan ngayong hapon, yung tinatawag na the righteous character ng isang mananampalataya na makapagbibigay ng glory sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kasi ang hinahanap ng Diyos yung magandang patutuo natin as a believers of the Lord. Kasi madali lang naman magsimba lang tuwing linggo. Madali mag-attend ng Bible study. Pero ang pinaka ano talaga ng pagiging Kristiyano, yung buhay mo after ng pagsimba mo paglinggo, after na ang buhay mo sa iglesia, Monday to Saturday, yan ang talagang labanan. Yan, dyan talaga dumadaluhong yung mga tukso. Yun. Kahit mo kantahin yung utokso, layuan mo ako, walang ubra yan. Dahil yung tukso ay, sabi nga ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because the devil, the roaring lion, is like a roaring lion, looking to someone to devour. Yun ang katumbas ng diablo, parang leon na umaatungal, naghahanap ng kanyang masisila. So, sa kabuuan, tinalakay doon yung the sovereign ownership of the Creator, no? Kaya saka makita natin na wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil ang Diyos nga ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Kung anong mayroon tayo ngayon, yun dapat talaga palagi natin pasalamat. Lord, salamat po sa blessing. Dahil kung hindi sa inyo, wala po ito sa akin. Yun, buhay natin, kaligtasan natin, ang mga material na nasa atin, bigay ng Diyos yan para gamitin natin para siya ay matuwa. Yun. Kasi kung tayo lang natutuwa, tapos ang Diyos ay hindi natutuwa, baka isang araw, punin na niya. No? Kahit ang halimbawa niya, si King Nebuchadnezzar, nung binigyan ng karangyaan, kaharian, naging hari, abay, sabi ba naman naging yung mga yan, nagkaroon yan dahil sa akin. Abo nung ginawa ng Diyos sa kanya, di ba? Pinalta ng Diyos yung kanyang puso, isip, ng isip hayop. Tapos tinutubuan na siya ng mga balahibo. Okay lang, kung ganitong balahibo lang, okay lang. Yung balahibong hayop brad Tapos tinubuan na rin siya ng mga mahabang kuko. Tapos hindi na siya naglalakad na siya, parang hayop na. Pumunta na sa damuhan Tapos kumakain na siya ng damo. Sabihin, pwedeng isang kisap mata baguhin ng Diyos yung sitwasyon natin pag hindi natin in-appreciate o kinilala yung pagiging makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Na anumang mayroon tayo ngayon, siya ang nagbigay. Ito man ay talino, ito man ay kagandahan, ito man ay kayamanan, o anumang mayroon tayo, may magulang tayo, may anak tayo, may bahay tayo, bigay ng Diyos yan sa atin para i-enjoy natin sa buhay natin ito. Yun. Sabi nga, what is the purpose of life? Yun, di ba? Na pag-aralan natin yun dati, Brad, no? Yung purpose of life is to glorify God and enjoy Him forever. Yung alam mo yun, no? Ganda ng purpose ng buhay, Brother Alex, to glorify God and enjoy Him forever. Kasi, pagkatapos natin dito, Brad, di ba? Sa Panginoon na tayo, forever na tayo doon. Dito nga, medyo yung enjoyment natin, pag may problema, Pastor, parang hindi ako enjoy. May problema ako, Pastor, Pero, as a Christian, hindi naman talaga nawawala yung, hindi dapat nawawala yung enjoyment. Yun. Kasi, anak tayo ng Diyos, anuman mga problema, anuman mga nangyayari sa atin, may purpose naman ang Diyos dyan, kung titingnan natin si Joseph, yung mga nangyari kay Joseph, di ba?
inihulog sa balon. Ikaw ba, Brad, pag inihulog ka ni Sister Aisel sa balon, pag ahon mo, anong gagawin mo? Inihulog ka sa balon, Mr. Aisel. Pag ahon mo, anong gagawin mo sa kanya? Hanapin. Hanapin. Hindi ka nagtago na siya eh. Tatanungin mo, bakit mo ako inihulog? O, tapos di pa nakontento si Sister Aisel, bininta ka pa. Bininta ka pa sa China. So, gano'n kasi ang nangyari kay Joseph. Mismo mga kapatid niyang involved. Yan ang mabait. Napakasakit yun. Inihulog sa balon, bininta. Tapos kaduluduluhan, yung mga kapatid niya, ang nandun sa harap niya, na siya ngayon ang kanang kamay nung Pero. Siya ang magdidesisyon kung sino ang bibigyan ng pagkain o so si Joseph walang naramdamang galit puot doon sa kapatid niya. Pero yung mga kapatid natakot. Ikaw ba naman, Brad, ihulog mo si Sister Aisel? Sister Aisel ay presidente na, ikaw ay magkita mo sa kanya. Mananginginig ka kasi baka gantihan ka eh. Pero makita natin, yung sovereignty of God, sabi ni Joseph, huwag kayong matakot sapagkat sa lahat ng nangyari, ang Diyos ay may dahilan. Yun. Naunawaan ni Joseph yung purpose eh. Hindi siya nagtanim, hindi siya nag-react ng masama. Still, nandun pa rin siya sa kalmado pa, Brad eh. Ba? Hindi siya high blood. Nakita niya yung kapatid, ito nagasgas pa nabalian pa ako ng buti, nahulog ako sa balon. Pero kalmado po eh. Yun. Ibig sabihin, sa oras ng mga pangyayari, dapat kalmado lang tayo. Huwag tayong magpadala sa ating emotion. Kasi yung puso natin, sabi nga ng Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Ang puso ng tao sadyang magdaraya. Nang higit kaysa lahat, Brad. May ilang ka bang mga magdaraya? Mga politiko, di ba? Pero ang puso daw natin, magdaraya ng higit kaysa lahat. Sinong nakakaalam? Diba? Yung dila din natin, sabi doon, ang lahat ng hayop na mga mababangis, mapapaamo. Pero yung dila ng tao daw, walang makakapaamo. Nasa Bible yan, James. Ibig sabihin, matitindi ang turo ng Biblia na kung i-meditate natin, talagang dapat ingat na ingat tayo. Yun, sa pagsasalita kasi hindi lang natin halos nagwawala sa loob yan. Talagang paggusto talaga. Kaya maraming nagbabaranggayan sa amin, bro, dahil sa chismis. Bakit na barangay? Kasi walang topic, kundi yung kapitbahay. Kasi sino ba na matutuwa pag ikaw kapitbahay, ikaw ang topic. So, yan, ang puro barangayan. Kasi nga, yung dila natin, dapat gamitin natin for the glory of the Lord. So, yan lang po sa kabuuan at yun po, 30 minutes tayo. At least naka 30 minutes tayo. Okay, siyempre tayo. Salamat o Lord sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong bayaya. Salamat o God sa pamilya po ni Brother Alex, Brother B-Boy, Pastor Aisel, Brother Jason. At doon din po si Sister Veron, nandun po sa shop. Kayo po ang mangunat gumabay. At lahat po ng pangailangan nila, Lord, ito po ay physical, financial, at higit sa lahat ang kalawang spiritual. Kayo po ang magpala sa pamilyang ito. Sa nalalapit po nilang biyahe papuntang Thailand, kayo po ang mag-ingat sa kanila. Ma-enjoy po nila ang lugar na yun, Lord, na kami bilang anak mo, ang aming purpose sa buhay ay kilalan kayo ang bilang Diyos at enjoy namin ang buhay na ipinagkaloob po sa amin, Lord. Salamat o Diyos sa aming pansamantalang paghihiwalay. Pangunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen.